Alvin po. Magandang umaga, Brother Dave. Good morning, Sister Bernice. Good morning, Sister Jessica. Sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Tayo ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is. Na ang layunin ay kung mabasa natin ang Biblia ng tuloy-tuloy at makuha natin ang mensahe ng Panginoon na isagawa ito sa ating buhay. Magawa ito ng siyang inuuna tuwing umaga. Good morning, Pastor Wilma. Bago ang lahat, tayo ay umawit sa Panginoon. Samahan niyo ako sa pag-awit. Mapapurihan natin ang ating Panginoon na isang Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat at siya ay walang katulad. Good morning, Sister Angel Liza. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Good morning, Sister Jasmine. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Purihin, Brother Aldrin. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Tayo ay patuloy sa bagay ito, sa pag-aaral ng inyong salita. Bago ang lahat po, tayo ay manalangin. Mapurihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay, sa pagtutuwid, sa pag-guide sa amin kung saan kami narapat lumakad, sa pagbibigay sa amin ng katotohanan, ng mga bagay na katwiran na mula sa iyo. Hindi ang pangangatwiran namin, kundi ang pangangatwiran na sa iyo nagmula. Na ito ang aming tinatanggap, ito ang aming nilalakaran. Salamat, Panginoon, dahil ginabay mo kami, Panginoon, para maintindihan ang katotohanan at upang mapalaya kami ng katotohanan.
Salamat Lord at patubayan niyo po kami ng banal na Espiritu upang magawa namin mabuti ang kalooban mo. Purihin ka. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Tayo po yung magbasa ng salita ng Diyos. At buksan po natin yung ating mga Biblia sa Romans chapter 3. Mula verse 1 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi, pakinggan po ninyo habang aking pinabasa. Good morning po, Sister Michelle. Sabi dito, kung gayon, paano nakakalamang ang Hudyo sa hindi Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagtutuli? Napakarami. Una sa lahat, ang mga Hudyo ang pinagkatiwalaan ng mga pahayag ng Diyos. Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hindi ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nakasulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid. At kung ikaw ay hatulan, ikaw ay mananaig. Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba natin hindi siya makatarungan dahil tayo ay pinarurusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Hindi, kung hindi makatarungan ng Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan? Kung sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos sapagkat lalong nakikilala na siya'y tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan? Kung ngayon, bakit nga hindi natin sabihin gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Ganyan daw ang tinuturo namin. Sabi ng mga naninira sa amin, sila'y paparusahan ng Diyos at iyan ang nararapat. Ano ngayon ang kalagayan ba nating mga Hudyo? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hintil? Hindi, tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hintil man, ayon sa nasusulat. Walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at napakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila ay walang panlilinlang, pawang panlilinlang. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito ay mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Ngunit ngayon nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad, niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siyang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang kasalanang nagawa ng tao. Ngunit ngayon
ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Kaya't ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. Bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos ba ay Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, siya ay Diyos din ng mga Hintil, sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kapwa niya ituturing na matuwid ang mga Hudyo at ang mga Hintil batay sa kanilang pananampalataya. Pinapawalang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hindi, sa halip, pinapagtibay pa nga namin ito. Purihin po ang Panginoon. Good morning, Sister Imelda. Good morning, Pastor Rolando Villanueva. Purihin ang Panginoon. Tayo sama-sama mag-aral ng kanyang salita. Okay. Ito sa chapter 3 ng Roma, nag-uusapan dito ay ang kalagayan ng isang tao sa harap ng Diyos. Ano nga ba ang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos? Walang iba kundi isang makasalanan, sabi ng Biblia sa kanyang salita. Sa Romans chapter 3 verse 10, ang sabi, walang matuwid, wala. Ayon sa nasulat, sabi daw, walang matuwid, wala kahit isa. At sa 23, ay napakalinaw din na sinabi, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Paano pagka ganon? Ay wala nang maliligtas kapag ang kalagayan ng tao sa mata ng Panginoon ay sadyang makasalanan lamang. Pero sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, ay doon tayo itinuturing na matuwid. Kaya ang tingin sa atin ng Panginoon, tayo'y maayos sa kanyang harapan sa pamamagitan niya ng pananampalataya kay Jesus. Sabi sa 26, ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya sa Kanya. Okay. Good morning, Sister Betty, Brother Lem. Paano ba nagiging matuwid ang isang tao? Hindi po sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan o paggawa, kundi sa pamamagitan ng pagturing ng Diyos sa isang tao kung siya'y matuwid o hindi. Kaya nagiging pantay ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi sadya naman sa mundo, talagang kung papansinin natin, kung ang batayan ng kaligtasan o ng pagiging matuwid ng isang tao, morning po sa inyo dyan, sa pamamagitan ng pagiging mabuti o pagiging matuwid ng isang tao, kung yan ang batayan ng Panginoon, marami pong matatalo. Talo na po tayo. Kasi mas maraming mas mabuti kaysa sa atin. Pero nakikitang hindi naman lubos na sumasampalataya sa Panginoon. Good morning, Pastor Dindo. Ang pagiging matuwid ng tao ay hindi po pwedeng ibase sa kanyang personal na pagpapakabuti. Bagamat maraming mabuti, no, marami pong nakakakilala, hindi kumikilala sa Panginoon, na wala sa pananampalataya natin, pananampalatayang Kristiyano, ang mabuti, pero hindi yon pwedeng pagbasihan ng Panginoon para siya'y iligtas. Kasi nagkaroon ng pakikipagtipan ang Diyos na ituturing niyang matuwid ang tao sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesus. Tingnan natin mabuti yung minsan nalilito yung maraming tao sa bagay na ito.
Ang pinapalagay kasi ng mga tao, kahit nakakagawa ka na ng kasalanan, ay matuwid ka pa rin sa mata ng Diyos. Kasi sabi dito, may binanggit dito, yun daw mga ah, lumalapit sa pagkakasala ay nagiging mas malapit sa Kanya ang Diyos. Di ba? Ganun ang tingin ng iba. Ganito, sabi sa verse 8, kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga nito? Isipin ninyo, ganyan ang pangangatwiran ng tao. Sabi sa verse 5, kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating siya'y makatarungan dahil tayo pinarusahan niya? Ganyan ang pangangatwiran ng tao. Tingnan niyo kung paano mangatwiran ng tao. Parang sinasabi niya, para maging malapit ang Diyos sa atin, gumawa tayo ng kasalanan. Hindi po ganoon ang tamang dapat na maging kaisipan. Ang katotohanan, nagiging malapit ang Diyos sa isang makasalanan dahil kailangan itong maligtas. Hindi dahil siya lumalapit, dahil natutuwa siya sa ginagawa ng isang tao sa kanyang pagkakasala. Kundi, nagiging dahilan yung pagkakasala ng tao para paalalahanan siya na may Diyos at lumalapit ang Diyos upang dalhin siya sa pagsisisi ng kasalanan. Ganun lang po kasimple, hindi natin dapat pahirapan na ipagmalaki na mas malapit ang Diyos sa akin dahil ako ay isang makasalanan. Nadadaya po ng kaaway ang maraming tao sa gantong kalagayan. At sa panahon ngayon, ito na nga ang ginagamit ng kaaway para maligaw ang mga tao, ang pag-ibig ng Diyos. Dahil talaga naman ang Diyos ay lubhang mapagmahal. Kahit talaga makasalanan, ay mahal niya. Pero ang pagmamahal na yon ay pagmamahal upang dalhin yung mga makasalanan sa kalagayan na maunawaan nila na sila'y kailangang tumalikod sa kasalanan at lumapit sa Panginoon at sumampalataya sa kanyang anak na si Jesus Christ. Hindi sa kung ano pa mang dahilan. Hindi yung pangatwiran na dahil sa pananampalataya ko, natakpan na lahat ng kasalanan, pero hindi na muling dapat gagawa ng kasalanan. Yun ang dapat na mangyari. Tingnan ninyo yung verse 25, kung hanggang saan tinubos ng Diyos ang mga tao. Kaya hindi po pwedeng bumalik muli ang tao sa pagkakasala pagkatapos niyang magsisi. Sabi sa verse 25, basahin natin. Sabi doon, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Naintindihan niyo po mga kapatid, maliwanag ang sabi ni Lord, nakaraan na nagawa ang pinatatawad kung humihingi ng tawad ang isang tao. Hindi naman maaaring hindi na humingi ng tawad dahil yun ang sinabi ng Panginoon, siya'y pumarito hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga kasalanan upang magsisi. Yun po ang kanilang kalagayan Kaya sinabing pumunta si Lord para sa mga makasalanan, hindi para paboran na ikaw ay magkasala. Ang gusto ng Panginoon, dahil mahal niya ang sanlibutan kahit ito'y makasalanan, ay upang matubos siya na sa pamagitan ng pagsampalataya niya sa Panginoong Hesus ay maging matuwid siya sa kanyang paningin at humantong sa kalagayan na siya ay ilipat
mula sa kadiliman papunta sa kaliwanagan at mula sa kaparusahan sa impyerno ay dalhin sa kaluwalhatian sa langit ng Panginoon. Nakasama natin siya pagdating ng tamang panahon. Yun ang plano ng Diyos. Kaya siya nagiging malapit sa makasalanan, hindi para sila'y konsintihin na kahit gumawa sila ng kasalanan dahil sila naman ay nananampalataya na matuwid na sila sa kanyang paningin. Mali po, mga kapatid. Ang kailangan na gagawin ng isang tao ay yung mapanindigan natin yung pagtuturing sa atin ng Diyos sa pagiging ganap. Dahil itinuring tayo ng Diyos na ganap sa pamamagitan ng pagsampalataya natin sa Kanya, panindigan natin yon na hindi na tayo gagawa ng kasalanan. Aalis na tayo doon. Hindi na muling magpapasakop pa sa kasalanan. Kung sinasabi man ng Biblia na ang kautusan ang nagpapakilala sa isang tao na siya ay makasalanan, okay? On the other way around, ngayon po, hindi na tayo ang kayang sakupin ng kautusan, kundi tayo na ang kayang mag-overpower doon dahil hindi na natin nilalabag ang kautusan. Yun yung kapangyarihan ng tunay na sumasampalataya sa Panginoon, ang kakayahan na matalikuran ang kasalanan, mga kapatid. Ang meaning ng pagsampalataya ay yung pag-asa mo sa Panginoon na darating yung kanyang mga pangako at pinanghahawakan mo yon. At dahil doon sa pag-asa na yon na iyong daladala, ang ibig sabihin nun, naniniwala ka sa Panginoon na sa kanyang sinabi sa paggawa mo ng katwiran sa harap ng Panginoon, doon ka pagpapalain, doon ka itatawid ng Panginoon. Hindi doon sa kabilang bagay na ang nasa isip natin ay sumasampalataya naman ako, kaya kahit makagawa ako ng kasalanan, ay patuloy akong mamahalin ng Panginoon. Hindi po. Ang patuloy na nagkakasala sa kabuuan ay pinaparusahan ng Panginoon. Nagiging malapit lamang ang Panginoon upang ang makasalanan ay makaalis sa kanyang kalagayan at hindi na muling bumalik. Yun po, yun ang meaning ng pagsampalataya. Ngayon, kung ikaw ay nagsasabing ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, pero hindi ka naman umaalis sa kasalanan, siya lang ang pinakikita mo at pinatutunayan sa iyong sarili. Ikaw ay hindi tunay na sumasampalataya sa Panginoon. Napakalinaw at maraming beses na sinabi ng Diyos na kaaway ng Diyos ang kasalanan. Ito ang kasalanan ang nagtatakip sa mukha ng Diyos patungo sa atin. Inilalayo ng kasalanan ang mukha ng Diyos sa atin. Bagamat nilalayo ng kasalanan, tingnan ninyo, sa sobrang pag-ibig ng Panginoon, inilalapit pa rin niya yung kanyang sarili sa makasalanan, hindi sa kadahilanan na para siya'y konsintihin. Kaya siya lumalapit dahil kailangan niyang matubos ang isang tao mula sa pagkakasala. Good morning, Sister Elsa. Kaya mga kapatid, huwag nating pagkakamalian yung mga bagay, no? Bagamat sinabing pag ikay nananampalataya ay maliligtas ka. Tama naman po yun, walang pagkakamali doon. Tapos sinabi naman magkaiba po yung sinabi ni Paul tsaka ni James, ni Santiago, na sa kabuuan, wala namang contradiction. Bagamat limited yung pagkakasabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya. At sinabi naman ni Santiago, hindi mapatutunayan ang pananampalataya kung walang kalakip na gawa. Mga kapatid,
tama naman pareho sila. Kailangan kang sumampalataya. Kasi ang ibig sabihin ni Paul, pag sinabi niyang sumampalataya ka, yung tunay na pagsampalataya. Yung pag-alis mo na sa bagay na hindi na nararapat. Ang patunay ng pagsampalataya, mga kapatid, ay yung pagsunod dun sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan mo ang Panginoong Hesus. Patunayan mo yon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga aral. 2 John 9. Kailangan masunod yung aral, hindi lagpas, hindi kulang. Okay? Sabi naman ni Santiago, patunayan mo yung iyong pagsampalataya. Wala ding kaibahan, kagaya din sa sinabi ni Paul, bagamat ang pagkakasabi ni Paul ay manampalataya ka, ikaw ay maliligtas. Pero ang katutunayan nun, iparating ni gusto pa rin iparating ni Paul na kung ano yung kanyang ibig sabihin, ay mapatunayan pa rin yon sa pamamagitan ng paggawa. Kasi hindi ka naman pwedeng tumigil sa isang kalagayan na sinasabi mo sumasampalataya ka sa Panginoong Hesus, pero mananatili ka sa iyong kalagayan na pagiging makasalanan. Hindi po pwede. Good morning, Sister Bernadette. Ang kalagayan po ng tao ay ito, napakalinaw. Gawin nating simple. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, sundin mo ang kanyang kalooban, huwag ka nang bumalik sa pagkakasala, ikaw ay maliligtas. At kung sakaling ikaw man ay magkasala, ikaw ay magsisi pa rin. At kung ikaw ay mamatay ng may kasalanan na hindi sinasadya, ang sabi ng Biblia, ikaw ay pagtatanggol ng ating Panginoon sa harap ng Ama. Pero yung mga taong ang kasalanan ay sinasadya, wala tayong magagawa kung hindi pakinggan pa rin kung ano yung sinabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa sulat ni Pablo, sa sulat sa mga Hebreo, na yun daw mga sumasadya ng kasalanan, wala nang hain para sa kanila. Kasi paulit-ulit nilang ipinapako ang Panginoong Hesus sa cross at pinakikita nila na hindi sila tunay na sumampalataya, kundi gusto lang nilang sila'y ariin sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na kahit di ka gumagawa ng matuwid sa kanyang mata, ay ilagay ka sa kalagayang ikaw ay iligtas, mali po. No? Ilagay na lang natin sa tama. Bagamat ang kautusan ay hindi na sumasaklaw sa atin dahil in-overcome na natin yon. Ibig sabihin, ano man ang sabihin ng Diyos, sa umpisa na hindi man natin alam kung ito'y kasalanan o hindi. Pero dahil ipinakilala sa atin ng Diyos yan sa pamamagitan ng pagbabasa natin, natutuklasan natin, nakikita natin yung sinasabi niya, iniiwasan na natin, hindi binabaliwala. Hindi kagaya ng mga tao na nananatili sa kasalanan, binabaliwala nila yung salita ng Diyos at patuloy na nananatili sa kanyang pagkakasala. Hindi po maaaring gano'n. Tandaan po natin, mga tuwiran ng Diyos, mga tarungan siya, hindi natin siya pwedeng linlangin. Hindi tayo pwedeng magpalagay sa ganang ating sarili ng mga bagay na akalain natin na matuwid na tayo sa pamagitan lang ng pagsasabi lang na tayo nananampalataya, kundi kailangan natin pakita sa Panginoon yung katuwiran niya na ipinakita sa atin na nagmamanifest yun sa atin. Ang Diyos ay matuwid dahil tayo inaring ganap, tayo inaari niyang matuwid. Kung paano siya nagiging matuwid, pakita natin sa Kanya na makatwiran tayo ayon sa Kanyang pananaw, ayon sa pananaw ng Panginoon. Okay, mga kapatid, ano man ang iyong kalagayan ngayon, tandaan mo, mahal tayo ng Diyos. Kung ikaw ay isang taong patuloy na nagkakasala, tandaan mo, may pag-asa at laging pwede tayong tumawag sa Panginoon. Pero tandaan din natin,
Mag-ingat tayo sa ating mga paghakbang dahil baka sa ating mga pagkilos ay pinatutunayan natin sa Panginoon na tayo'y hindi pala talaga tunay na mananampalataya, kundi tayo'y mapagpalagay lamang na inaakalang tayo'y ligtas na kahit na tayo gumagawa ng kasalanan. Mali po. Ang kailangan nating ipakita sa Panginoon ay patunayan natin na talagang tayo'y lumipat na mula sa kapangyarihan ng kautusan patungo sa kanyang biyaya. Hindi dahil sa wala ng talab sa atin ang kautusan, kundi na-overcome na natin ang kautusan sa pamamagitan ng pagiging matuwid. Unti-unti tayong nagiging matagumpay. Kung dati hindi natin magawa ang kautusan ng 100%, ngayon, habang tumatagal, tayo ay pinapagiging ganap araw-araw ng Panginoon. From glory to glory, every day. Dahil natututunan mo ang salita ng Panginoon, lalo kang nagiging matuwid sa kanyang harapan. Kaya yung kapangyarihan ng kautusan para magawa na tayo magkasala pa, nawawala yung kapangyarihan nun. Dahil sa patuloy nating paglapit sa Panginoon, ginagawa niya tayong mas matuwid. At pagdating ng tamang panahon, tayo gagawin niyang ganap. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mamaya po tayo'y mayroong prayer meeting alas 7 ng gabi. Patuloy po nating sama-samang idulog sa panalangin ang mga bagay na nangyayari sa mundo. Kung nasa ganon, ang tao ay ang mga anak ng Diyos, tayo ng mga born again, at tunay na born again, ay ihiwalay ng Panginoon sa mga darating na sakuna. Kagaya ngayon, mag-pray po tayo. April 22 hanggang 28, may possibility daw mga kapatid na dumating na yung the big one dahil every 400 years, yung fault line ng sa Pilipinas ay natitinag at mabigat ang ibig sabihin ng the big one. Nagre-range yan mula sa intensity 7 to intensity 8 na lakas ng lindol. Kaya mag-ingat po tayo, magpanalanginan upang kahit magkaroon ng sakuna ay ihiwalay tayo ng Diyos sa mga bagay na yan. Yan ang role ni Lord, no? Protektahan yung kanyang mga anak. Atin po tayo sa prayer meeting. Sama-sama po tayong dumulog, tayong manalangin. Pagwakasan po natin ito sa panalangin. Mapurihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Bagamat, Panginoon, mas malawak, Panginoon, ang iyong pananaw kaysa sa amin ng mga tao at mahina ang aming pangunawa sa mga bagay na nakikita at naririnig. Pero Lord, umaasa po kami sa magitan ng iyong banal na Espiritu. Bubuksan mo ang aming isip at liliwanagan mo po, Panginoon, ang aming mga pangunawa. Kung nasa gayon, hindi kami magkamali sa pag-intindi sa iyong mga salita. Totoo, Panginoon, pumunta ka para sa mga makasalanan. Pero ang dahilan niyon ay upang magsisi at hindi manatili sa kasalanan. Marami pong salamat. Sapat ang iyong biyaya, ikaw ay ganap at tulungan mo, Panginoon, na kami na iyong mga anak ay maging ganap sa iyong harapan. Tulungan mo po kami sa maghapong ito, magawa namin ang iyong kalooban. At ingatan mo po ang iyong mga anak sa kanilang mga pupuntahan, paghahanap buhay, maging sa mga maiiwan sa tahanan, ay ingatan niyo po ang lahat. Pagpalain niyo pong lahat ng lubos, ang lahat ng sumasampalatayang totoo sa inyo. Purihin ka, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless you all po. Purihin ang Panginoon.